Good morning po sa ating lahat. Amen. Good morning po. Grabe no, ang bilis ng panahon. Sino pa dito nagugulat na lang kasi kalahati na po tayo ng July. No, katapusan na naman, alright? At ang buwan na ito ay kilala po bilang baka may nakikita yung mga bata na sa school, uso yung mga pag ganitong okasyon, nakasuot sila ng gulay. Ano pong buwan ito? It's the celebration of Nutrition Month. Di ba, may nakita ako sa mga social media, grabe yung competition na daw ngayon. Di ba, parang pang Miss Universe level na yung mga costume ng mga bata, no, dati, no? Grabe nila, pinagtutuunan ng effort yung mga costume ng mga anak nila. Alright? So, sa social media, andyan po yung mga posts, no, tungkol sa glow up. No, tingnan mo yung katabi mo na kung nag-glow up na yan. Grabe naman, di ba, meal prep, balik alindog program. Diba? So let me ask you honestly today, sino pa dito may mga fitness goals or self-care routine? Meron ba? O mag-amen na lang. Alright? Yung mga biglang nag-enroll sa gym, or nasa running era na ba ang iba? Or nasa pickleball era na ba? Wow, no, yung bayaw ko yan, sa pickleball, shout out kay Kuya Alex, no? Or kaya naman sa mga kababaihan, aminin natin pati mga lalaki ngayon, nahihilig na rin sa 10-step skincare routine. Wow! Di ba dati, lang naman yan hugas-hugas lang naman ng tubig. Ngayon may mga pa-serum. Wow, di ba? Sunblock. Di ba? Hindi naman tayo naggaganyan noon, pero di ba, nakakatuwa lang, no? Iwas sa wrinkles para ma-achieve yung Korean skincare glass skin. Wow, tingnan mo yan sa katabi mo, glass skin ba siya? Wow. Hallelujah. Alright? So, todo iwas sa kanin. Diba, may nakita ka, hindi pa man ako nagra-rice. Wow! O kaya, omad mo na ako ngayon, 1 meal a day. Wow! Di ba? Okay? So, todo iwas tayo sa mga pagkain, no? Ayaw din natin magmukhang stress and haggard, no? In fact, wala na pong masama. Nakakatuwa nga ang mga Pinoy kasi nagiging health conscious na tayo. Diba? Nakakatuwa lang, no? Because we really need to take care of our bodies so we can live longer and serve our loved ones better. Tama po pa? Amen. Alright? Pero alam niyo, may isang reminder lang isang kilalang theologian na medyo kailangan nating maging maingat. Sabi ni A.W. Tozer, many Christians invest so much time and energy trying to preserve a physical body that will only end up in a grave, while completely neglecting the spirit that will live forever in eternity. Alright? So itong physical na body na ito, hindi naman ito yung maglalas But what will last is our spirit. Sabihin natin, spirit. So grabe no, minsan mas marami tayong time para magpaganda ng panlabas nating katawan na temporary home lang naman natin, pero ang kaluluwa naman natin daw ay spiritually dry. Amen? Malnourished at dry na ang spiritual. So bakit kailangan nating magpalakas? Tanong niya sa akin, bakit nga ba? Alright? Dahil po alam niyo sa church, we are preparing for enlargement. Amen? Tama ba? Can we all say enlarge? Alright? Maglo-launch tayo ng missions for planting community churches. No? Na-share po ito ni Rev po last week. Are you excited? Diba na hindi lang tayo dito nagsisimba pero may mga churches din sa Pugaro, diba sa San Jacinto at sa mga darating pang mga years ay makapagplant tayo ng simbahan sa iba't ibang barangay. Amen? At dahil sa church, we are preparing for enlargement, no, nasa go mode na tayo para magpalawak ng kaharian ng Diyos. Pero kapatid, bago tayo sumabak sa mission sa labas, kailangang malakas muna tayo sa loob. Sabi nga natin sa loob. Hindi tayo pwedeng sumabak sa spiritual warfare kung konting kibot lang, pagod na tayo. Diba? Konting pagsubok lang, susuko na tayo. Amen. So this is a reminder for all of us this morning that church, we need to get fit. Sabi nga natin, get fit.
Ano po ang paglabas natin dito, mag-exercise na ho ba tayo, di ba? May Zumba na tayo, ganyan. Hindi naman po, no? Alam niyo po, hindi na bago itong issue na ito because 1,000 years ago, this is the exact, no, na bilin ni Apostle Paul sa isang young pastor na ang pangalan ay si Timothy. Kayo all say Timothy. O, yung ating senior pastor, ni Timothy Paul, no, upang ihanda tayo, no, upang ihanda, rather, ang simbahan ng Ephesus. So, ang main text po natin ay makikita sa 1 Timothy 4, verse 7 to 10. But I invite everyone to please stand, no, basahin lang natin ang word. Dahil maya-maya naman, matagal kayong uupo. Amen. Salit-salit tayo. Mauna po ako. Sabi dito, don't waste time arguing over foolish ideas and silly myths and legends. Spend your time and energy in the exercise of keeping spiritually fit. Next. So exercise yourself spiritually and practice being a better Christian because that will help you not only now in this life, but in the next life too. Next. And next, last dito, sige, basahin natin lahat. For our hope is in the living God who died for all, and particularly for those who have accepted His salvation. And God bless His word. Sige po, makakaupo na tayo. Alright, so ito yung bilin ni Paul sa isang young pastor na si Timothy. And he was teaching him about the disciplines of a good minister. In fact, ang 1 and 2 Timothy and Titus are pastoral books. No? It's all about kung ano ba dapat ang meron sa isang dapat ministeryo ng Panginoon. So nabanggit ni Paul na wag daw sayangin ang oras sa mga foolish ideas and silly myths and legends. Dahil may mga false teacher po sa church na nagfa-follow sa mga Greek philosophers. No, sila Plato, no, yung mga time nila. At ang mga ito, nagtuturo po sila na ang katawan natin or the body and all physical matter are evil and that the only soul is important. No, at itong belief na to, in fact, ay tinatawag na dualism. Can you all say dualism? So it's specifically a form of religious view or philosophical dualism that views the spiritual realm as good and the physical material world as evil. Alright? At ang belief na ito ay nagbibigay ng rules gaya ng wag ka daw magpakasal. Payag ba kayo? Mga single, wag na magpakasal. Ay, wag naman. Diba? Or kumain lang daw ng mga certain foods, no? Siguro yung mga ar-arosipil lang daw kakainin natin. Alugbati, mga ganyan lang daw. Papayag ba kayo? Grabe naman, no? Para ihiwalay daw ang sarili from the physical world, which will make them appear self-disciplined and righteous. So, makikita natin, imbis na nagpo-focus ka sa mga wala natuturang rules na ito, no, tulad ng pag-iwas no, sa mga pagkain or bagay-bagay, para magmukhang banal, hinamon ni Paul si Timothy na ituon ang focus or energy sa alin? Sa spiritual fitness. No? Baka church masyado kayong ma-deceive, sabi ni Paul. Baka yan na lang ang gusto niya, maging physically fit. Pero nakakalimutan natin na ang pinaka-importante ay yung spiritual fitness or yung godliness. Amen? So bakit ba kailangan nating maging spiritually fit? So gaya ng bilin ni Paul kay Timothy, sabi sa 1 Timothy 6 verse 8, basahin nga po natin, sabi dyan, for bodily So, nandito yung rason. Bakit hindi lang tayo dapat nagpo-focus sa physical fitness? Alright? Ang physical fitness ay may pakinabang naman talaga dito sa lupa. Kailangan natin yan. Tama ba? We can live longer, we can serve longer, we want to have more time with our family. Tama po ba? Amen? Pero ang spiritual fitness or ang pagpapakumbaba at paglakad kasama ang Diyos, pangmatagalan yan. Sabi mga pangmatagalan. Why? Kasi sabi dun sa text, it
prepares us for the battles we face now in life and also for our future in eternity. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, kasi hindi ka naman taga dito. Amen? So kung puro panlabas lang ang ina-upgrade natin, hindi yan sapat kapag sumabak na tayo as a church. Diba? Sa planting missions, mauubusan tayo ng lakas. But when we train ourselves spiritually, we are preparing for a mission that will last forever. Amen? So dapat, ang panlabas lang ang hindi nag-glow up. Dapat din pala nag-glow up spiritually. Amen? Kasi may malaking mission tayo eh. Amen? So ang tanong ko, church, handa na ba kayong pumasok sa spiritual gym ng Diyos? Amen? Are you excited? Alright? So handa ka na bang maging spiritually fit? Dahil ngayong umaga, pag-uusapan natin kung paano tayo maging fit for His purpose. Amen? Can we all say fit for His purpose? Ayan, alamin natin, paano ba tayo magiging fit for the purpose of God? Are you excited? Actually, yung iba dito, maririnig nyo, basic na to, pero I hope that you will be reminded. Amen? Number 1, how to become fit for His purpose. Number 1, stay away from worthless things. Sabi sa 1 Timothy 4, verse 7a, but stay away from worthless stories. Sabi nga natin, worthless stories. Alright? Alam niyo sa Greek, ang parilalang ginamit kasi ni Paul dito ay gradois mythos. Medyo, grabe yung pronunciation. Gradois mythos, no? Yung worthless. It means old women myth. Ang gradois ay literal na nangangahulang gaya ng isang matandang babae. Alright? Alam niyo po, nung unang panahon, maging secular na filosofiya nila, Plato at Philo, they use this expression para ilarawan ang mga kwentong walang logic, walang basehan. Alright? At puro haka-haka lang sa time natin na bang tawag sa ganyan. Fake news. Diba? So fake news, worthless. Alright? So parang yung mga kwentong bayan na mga kinikwento ng mga lola natin para takutin yung mga bata. Diba? Parang kunyari for example, ay umuulan, may kinakasal na. Tigbalang, mga ganyan. Yung mga haka-haka, ganyan ang mga ano noon. Ginagamit siyang parang phrase to describe ang isang fake news, no? So sa Ephesus, ang lungsod kung saan nasan si Timothy, malakas ang influence kasi ng kulto na si Artemis. No, isa po siyang Diyosa. Yung katabi niya, Diyosa ba yan? Si Artemis, no, sa kulturang ito, ang mga kababaihan, madalas silang nangunguna sa mga ritual. May Jessa lang, no? Diba? Madalas sila yung nangunguna sa ritual. Kwentong bayan at mga mystic teachings. Grabe pala mga babae pala noon. Talagang madaldal na rin, no? Alright? Kaya alam nyo, dito natin makukuha yung context at culture. Bakit sinabi ni Paul in 1 Timothy 2 verse 12 that I do not permit a woman to teach or to assume authority over a man, she must be quiet. Bakit? Kasi sa culture nila noon, mahilig magkalat ng mga maling balita ang mga babae, ang mga old woman. Ay, di ba? Pero iba na kasi ngayon. Di ba? Siyempre, schooled na yung mga babae. Di ba? They know the right doctrine. Amen? Gets nyo na? So, yan yung culture kasi noon. So, it's the same way with us. Hindi lang sa mga kababaihan, kundi sa mga lalaki rin. Sabi mo nga sa katabi mong lalaki, ikaw rin. Kaala mo kami lang. Diba? Hawak ko yung mic kaya wala kayong magagawa. Amen. Diba? Mga lalaki at babae, we must refrain ourselves tungkol sa mga kwentong haka-haka na wala namang added value sa atin. Amen? Sa time natin ngayon ng social media at AI, pambihira. Ang hirap na ng AI ngayon, no? Hindi mo na ma-distinguish kung totoo ba to o hindi. Amen? Kailangan nating maging marunong makita kung ano ang totoo at tama sa paningin ng Diyos. Amen?
paano ba tayo makakaiwas sa mga toxic or worthless things na to? How? No, dalawang bagay. How? Letter A, guard your heart. Sabi mo nga, guard your heart. Sabi sa ang Bible, Proverbs 4 verse 23 Tagalog, basahin nga natin, ingatan mo, kaya dyan nakasalalay ang buhay mo. Grabe, no? Bakit kaya ang tindi ng emphasis ni Solomon na bantayan ang ating mga puso? No? Pag puso kasi ang tinutukoy sa Bible, ang Greek or ang Hebrew ng heart muna ay lebab, which means inner man, mind, will, and heart. And in Greek, heart means kardia, no, which means thought, desire, or sense of purpose. So kaya pala, sinasabi ni Solomon, kailangan yung bantayan mabuti ang puso nyo dahil hindi lang ito tungkol sa emosyon. Kasi kasama dito yung thoughts and mind natin. Alright? Kasi if we don't guard our hearts, it will damage our relationship with God, family, and others. Sino dito aaminin mo pag hindi ang okay ang relationship mo sa Lord, alam mo nagiging damage ang relationship mo sa iba. Amen? And always remember na everyday tayo ay involved sa isang spiritual battle. Diyan tayo babanatan ng kaaway. So we must submit to God and His Word. Alam niyo po ba that kapag lalong tumitindi ka, mas matindi rin ang atake? Sino dito mag-agree ka dyan? Yung pambihira, kaka-life retreat mo lang, biglang may persecution, di ba? Kung kailan nagde-decide ka naman ng magbago, ba't tumatawa yung mga kaka-life retreat? Ganyan ba naranasan ninyo? Diba? Ba't parang mas lalong tumitindi yung atake ate? Nagbabagong buhay na nga eh. Diba? For example, no? Example ni David, when he let his guard down with Bathsheba. Noong time na yon, si David actually nasa peak siya ng career niya eh. Alright? So remember that our mind is the battleground for sin. Amen? And if our thoughts are filled with God's Word, thoughts of blessing and positivity, asahan mo magandang outlook mo sa buhay. Amen? Try nyo magbabad buong araw sa social media. Kamusta ka kaya? Napansin nyo, yung pag ang tagal-tagal niya nag-i-scroll sa social media, parang ikaw, natotoxic ka na rin. Tama ba? Amen? You know what? Unseen thoughts produce visible consequences. We saw a thought and reap an action. We saw an action and reap a habit. We saw a habit and reap a character. And when we saw a character, we reap what? A destiny. So, ibig sabihin, your life is moving to your strongest thoughts. Kung nasa isipan mo pa lang, sinasabi na, wala na akong magandang future. Talunan na ako. Kawawa na ako. Sasabihin ko sa'yo, ganon na magiging outlook mo sa buhay mo. Kung sa isip pa lang, talunan ka na, paano pa kaya? Amen? So, ibig sabihin, kung ano yung naghahari sa isipan mo, doon tatakbo ang buhay mo. Amen? Kaya naman, anong sabi? Guard your heart. Amen. Alright, that's letter A. Paano ba tayo makakaiwas no, sa worthless things? Letter B, how? Okay, free your mind of destructive thoughts. Sabi nga natin, free your mind. In Romans 8 verse 5, sabi dito, those who are dominated by a sinful nature think about sinful things. But those who are controlled by the Holy Spirit think about things that please the Spirit. No, hindi na kailangan explanation eh. Sabi ni Apostle Paul, since tayo as a man ay sinful in nature, lagi tayong magpagabay sa Holy Spirit. Amen? Aminin naman natin, kung tayo lang ang maglilid ng buhay natin, we will keep on sinning. Naalala nyo ba yung buhay nyo dati nang wala kayo sa Lord? Di ba kung ano lang yung trip nyong gawin nyo sa buhay, gagawin nyo. Pero dahil you encountered the Lord, you have the awareness of the Holy Spirit, meron ka ng di ba conscious ka na, ay hindi ko to gagawin kasi
not rule over us, you will only do things that will please Him. Amen? Alright? Sa totoo lang, yung mga negative thoughts, di naman talaga natin may iwasan. Tama ba? Tao tayo eh. Amen? And sabi nga dito, you cannot prevent the birds of sorrow from flying over your head, but you can prevent them from building nests in your hair. May nest na ba yung ulo ng katabi mo ng mga, makapal lang yung buhok niya, pero hindi yan nest. Amen? Ibig sabihin, ang point dito, pag may negative thoughts na pumapasok sa isipan mo, pag alam mo hindi yan makaka-benefit sa'yo, you brush that away. You do not let it linger in your life too long. Amen? Hindi naman natin ito maiiwasan, pero gaya ng sabi ng quote, huwag mong hayaang manirahan. Sabi mo nga sa katabi mo, problema sa'yo, pinapatira mo. Oo, amen. Huwag natin gawing permanente siya sa buhay natin. So, pag nangyayari yan, you have to remind yourself on the truth. And what is the truth? You have to go back to the Word of God. Amen? So don't let the word of the enemy or word of man keep you from reaching your full potential, but let the Word of God rule over you. Pag sinabi ng iba, ang pangit mo, ay hindi, sinabi sa Bible, I am fearfully and wonderfully made. Wow! Lahat ng lies ng kaaway, may katapat yan na katotohanan sa Bible, kapatid. Amen? Amen? Pag sinabi na kaya mahihirap ka, hindi sabi sa Bible, I am the ear of Christ, tagapagmana ako ni Lord. Amen? Okay lang kayo. Amen. And sabi nga dito, when the devil gives us a thought, we call it temptation. But when God gives us a thought, we call it inspiration. Inspiration. Wow. Amen. So, gusto niyo po bang ma-inspire lagi? Then we have to feed our mind with the truth. Gustong mong lumaya sa destructive thoughts, you have to dwell on the truth. Alam niyo po, sa time natin ngayon, ang kalaban natin ngayon, overthinking. Or sa generation ngayon, overthinking, malala. Yan tayo eh. Ang lagi nating overthinking, what if? Tenenenen. O sa mga dyan silang nakarelate na, no? What if? Diba? Paano kung? Diba? Alam mo, para hindi ka mag-overthink, hindi dapat ang tanong mo ay what if. Dapat ang tanong mo, sino ang dapat kong paniwalaan? Amen? Sabi sa Romans 8 verse 6, basahin natin, if you're thinking, okay lang po kayo. Alam ko po hindi pa kayo nagla-lunch, no? Malapit na mag-lunch, pero okay, babasahin natin as 1, 2, 3, go. If your thinking is controlled by your sinful self, there is spiritual death. But if your thinking is controlled by the Spirit, there is life and peace. Amen. Minsan, mag-overthink dahil hindi po yan maiiwasan, pero sana lagi mong tandaan na sa Diyos may aasahan ka, kaya meron kang kapayapaan. Amen. Okay, paano tularan eh? Kasi, di ba, tatagal lang matsukyan, di ba? Tulayag lang na susumpal. Di ba, huwag ka mag-overthink. Kasi may Diyos na magbibigay sa'yo ng kapayapaan. Amen. So that's number 1. How do we become fit for His purpose? Number 1, stay away from, nakalimutan na nila, worthless things. Pangalawa, last point po natin. Yan yung mga gusto nyo, yung mga 2 points lang. Amen. May sub-points nga lang. Alright, number 2, discipline yourself for godliness. 1 Timothy 4 verse 7b, sabi dyan, rather, discipline yourself for the purpose of godliness. So sa physical gym, hindi lang po sapat na may membership card ka. Tama ba? Sino dito nag-enroll ka sa gym,
nagpa-member ka, tapos umupo ka lang doon, tumambay ka lang. Kasi alam ko, paglabas ko, fit na ako. Wow! Di ba? Hindi, di ba? Kailangan, pag nag-enroll ka sa gym, ang mga nakikita ko nagpo-post ng mga gym nila, di ba? Kailangan magpagod, magbuhat, tama ba? Amen? Pero sa spiritual gym din ng Diyos, ganun rin. Di ba? Sabi ni Paul, discipline yourself. Sabi nga natin, discipline yourself. Sa Greek, ang salitang discipline ay gymnase. Wow! Gymnase and amaze. Wow, kala mo naman. Gymnase. And gymnase, dito nanggaling yung word na gymnastics at gym. At alam niyo po ba yung mga athlete noon sa Greek, no, gymnasium, nagsasanay sila ng walang sapatos, walang mga Asics, wala yung mga Nova Blast, wala yung mga ganyan na sapatos. Alright? Wala. As in barefooted sila. At itong malala, wala silang suot. Oh. Di ba kaya nagtataka kayo, bakit ganun yung mga statwa sa Greek? Bastos, ganun. Di ba? Pero ganun kasi sila noon, wala silang mga saplot. Okay, kasi para sa kanila, kailangan walang sagabal gaya ng mabibigat na kasuotan sa kanilang pagtakbo or pakikipag-wrestling. Alright? Sa paggamit ng gym, hindi ba't kailangan ng pawis, no? Pagtsatsaga at pagpurpursige para maging fit. Tama po ba? Hindi ko po yan alam kasi hindi naman ako nag-gym. Tamang laba-laba lang, linis ng bahay. Okay rin yun, pwede na rin yun. Amen? At alam niyo po, ang tunay na disiplina ay paghuhubad ng mga sabit gaya ng kasalanan, bigat at distractions para makapag-train ka ng maayos sa presence ni God. Amen? At yung godliness na sinasabi ni Paul dito, hindi lang ito yung para maging, alam mo yun, mabait. Diba? Maging religious. Pero ang godliness kasi in Greek ay eusebia. Ang ibig sabihin ay isang buhay na may takot at malalim na pag-ibig sa Diyos na nakikita sa araw-araw mong desisyon. So that's godliness. Yung nabubuhay ka na may fear of the Lord. You are living every day na yung decisions mo nakaayon sa Panginoon. Amen? So ito ay reverence, hindi lang sa salita, kundi sa lifestyle. Sabi nga natin, lifestyle. Kasi marami namang may maling lifestyle di ba? May bisyo. Diba? That's wrong lifestyle. So paano nga ba natin ipapakita ang lifestyle of godliness? Are you excited? Tanong niyo sa akin, how? Letter A, alam niyo to na actually lahat ng points ko dito. Letter A, you have to read and study your Bible. Joshua 1 verse 8, sabi dyan, can we all read? Keep this book of the law. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. So hindi sapat na binabasa lang natin ang Bible kapag may oras. Ang sabi dito, basahin daw natin yung Bible natin day and night. Ang salitang meditate po dyan sa Hebrew ay haga. Sabihin natin haga. Hindi yung hagailaya mo, iba po to. Haga, na ibig sabihin ay parang bumubulong o dahan-dahang inunguya ang pagkain. Di ba pag may mga kumakain maingay, naiirita. Sino naiirita sa hangingin ng kambing yarn, di ba? Pero ganun daw yung picture ng haga. Ganun daw yung picture kapag inaaral daw natin yung salita ng Diyos, meditate, haga, ninunguya. So, kailangan para maging spiritually fit, kailangan nating nguyain at pag-isipan ang salita ng Diyos sa buong maghapon upang maging maayos ang ating decisions every day. Amen? Di ba may kasabihan tayo, you are what you eat. Sabihin mo nga, you are what you eat. Di ba? Hindi ba sa mga di ba nag-healthy living, hindi ba kahit anong workout mo, kung basura lang man yung kinakain mo pagkatapos, ano mangyayari? Wala rin. Sayang yung workout. Diba? Kaya ask yourself, bakit kaya walang progress yung spiritual life ko? Amen? Maybe this is the question
question, ano ba ang pinapakain mo sa iyong isip at kaluluwa araw-araw? Ang problema sa atin ngayon kasi may social media na. Di ba? Ang hirap. Ang daming nag-feed sa atin everyday. Anong pinapakain mo araw-araw sa isip at mo? Di ba? Sino-sino ang pinapakinggan mo? Baka naman puro yung kapitbahay mong marites, di ba? Araw-araw na lang buhay ng iba yung pinag-uusapan ninyo. Ano yung pinapanood mo araw-araw? Anong binabantayan mo sa Netflix lately? Anong pinapanood mo sa YouTube lately? Anong pinapanood mo sa Reels? Anong pinapakain mo sa sarili mo? Amen? So kung puro negative, chismis, at makamundong pananaw ang kinakain ng iyong isip, for sure, magiging weak ka spiritually. Amen? Alam niyo po, kung gusto natin maging healthy na Christians, we should feed ourselves with the truth. Sabi mo sa katabi mo, bumalik tayo sa word. Alam niyo, share ko lang mabilis na, after nung prayer and fasting, ang challenge ko sa sarili ko, sabi ko, Lord, gusto kong wag mamiss na kumain ng salita mo araw-araw. So every day, ever since naman, na nung unang araw ng prayer and fasting, nagbabasa ako lagi ng isang Proverbs at isang Psalms dito sa ang Bible version. Natutuwa ako, sabi ko, ang galing ng pagkakasulat ng ang Bible version, Pinoy na Pinoy. No? Pag nagbabasa ako ng Proverbs, sinashare ko pa sa asawa ko, sabi ko, nakakatawa itong sabi ko itong Proverbs, no? Because ang goal natin dito, bumalik yung excitement natin sa Word of God. Amen? Wala to sa PowerPoint ko, pero basahin ko lang dito, no? Sabi sa Psalms 19, matutuwa ka eh. Psalms 19, verse 7 to 11. Sabi dito, ang batas ni Lord ay perfect, nagbibigay ng bagong sigla. Maaasa ng teachings ni Lord, nagpapatalino sa walang alam. Ang mga batas ni Lord ay tama, nagpapasaya sa puso. Ang mga utos ni Lord ay malinis, nagbibigay liwanag sa isip. Ang paggalang kay Lord ay mabuti, mangyari ito forever. Tama ang desisyon ni Lord, lagi yung patas. Mas mahalaga pa yon sa gold, sa pinakapurong gold, mas matamis pa sa honey, sa pinakapurong honey. And pakinggan niyo to, sabi dito, at dahil sa mga teachings na ito, nawawarningan ng iyong lingkod, may magandang reward pag ito ay sinunod. Ang challenge natin sa generation natin ngayon ay hindi tayo magsawa na basahin ang Word of God. Amen. Kasi nakakalungkot, di ba? May mobile na tayo, pero aminin mo, hindi ka naman nakakapag-devotion ng maayos dyan minsan. So ang challenge natin ngayon as Christians, bumalik tayo sa pagmamahal natin sa salita ng Diyos. Because I tell you, there is no other way but God's way. Amen? So minsan excuse natin, wala na akong time. Sa 24 hours a day, wala kang 5 minutes para kay Lord. Amen? Alam mo, dati sabi ko, dami kasing ginagawa eh. Pero na-realize ko, pag gusto mo, gagawan mo ng paraan. Kung priority mo, bibigyan mo ng oras. Kaya wala ka lang talagang time magbasa, mag-devotion kasi hindi mo siya priority. That's it. Amen. Sabi mo sa katabi mo, grabe, balik na tayo sa Word. Balik na tayo sa Word, sige. Hindi nyo tinitignan yung katabi nyo eh. Amen. And alam nyo, natutuwa ako kasi pag gusto mo na lang magsabi ng masama, diba, gusto mo na lang magalit, pero, oo nga pala, nagbasa ako ng Word, sabi nila, ang matalino daw ay maingat sa pananalita. Okay. Mare-remind ka sa Word of God eh. Meditate, haga, nginunguya, araw-araw. Amen. Pwede ba challenge ko sa inyo after this, di ba? Challenge yourself, Lord, I will commit myself. Babalik ako sa devotion ko. Kasi sabi ko dati, Lord, grabe nung youth ako, may iba-iba pa akong highlighter, may red, di ba?
May pink. Nagigising pa ako ng 3 a.m., 4 a.m. Pero syempre, hindi mo na magagawa ngayon kasi season mo na to work. Pero, hindi yun excuse para mag-spend time ka kay Lord. Again, you have 24 hours a day. Amen. Sabi mo ulit sa katabi mo, balik tayo sa Word of God. That's letter A, read and study your Bible. Letter B, pray consistently. In Colossians 4 verse 2, ano sabi dyan? Devote. Okay lang kayo. Sama niyo naman ako magbasa para namang masakit na yung loob niyo sa akin. Ulitin natin, devote. Can you all say devote? Alam niyo po, in Greek, ng devote is proskartereo. No, it's a combination of two words, pros, toward, and kartereo, to being strong or stout-hearted. So it means, pag ikaw ay nagde-devote sa prayer, it means to show relentless strength and refuse to give up no matter the difficulty. So sinasabi ni Paul, ito, remember, nakakadena siya, naka-house arrest siya. Limitado yung kilos niya at naghihintay siya ng hatol. Pero sa kabila ng sitwasyon niya, hindi sinabi ni Paul na ipinapanangan ko, sana makalabas na ako dito. Kasi nainip na ako eh. Hindi yun yung prayer ni Paul eh. Nakakapagtaka ang sabi ni Paul sa Colossians, maging tapat kayo sa pananalangin, magbantay kayo at magpasalamat. Nakakulong ka yan pa ang prayer mo. Magpasalamat. So pinapakita niya na ang devotion sa prayer ay pananalangin araw-araw, anuman ang sitwasyon, kahit nahihirapan ka. Amen. Ang disiplina for godliness ay nire-require na tayo ay makipag-communicate sa Diyos araw-araw. Hindi lang kapag may problema, kundi kahit walang mabigat na pinagdadaanan, magpe-pray ka. Kasi nakakalungkot minsan, di ba? Magpe-pray lang tayo pag may problema tayo. Di ba? Kung hindi pa minsan magkakaroon ng sakuna, ng problema, hindi tayo magpe-pray. Di ba? At nakakalungkot sa totoo lang, no, pag prayer works natin, ito ang pinakakonting tao pag prayer work service. Hindi ba't dapat all the more nananalangin tayo? Sino dito taas ang kamay, marami kang pangangailangan at pinagdadaanan? Sige, taas ang kamay. Yung iba po wala kayong pinagdadaanan, sana all. Saan po kayong planeta? Nemic ba? Lahat tayo may pinagdadaanan, lahat tayo may pangangailangan. So bakit hindi tayo nananalangin araw-araw? Amen? Hindi lang dapat kapag naisipan mo, dapat idisiplina ang sarili mo, mag-pray every day. Amen? So stop treating prayer as a checklist. Treat it as a what? A lifestyle. Marami nagsasabi, hindi kasi alam mo, hindi mo alam, mahirap maging nanay, wala na kaming time mag-pray. Hindi mo alam, grabe ang work ko ngayon, dami kong ginagawa, busy ako, wala na akong time mag-pray. Hindi mo alam, estudyante kasi ako, marami akong requirements sa school. Grabe naman. Wala na akong time mag-pray. Hindi nyo ba alam na dapat the more na marami kang ginagawa, all the more dapat nagpipray ka? Sa dami ng ginagawa mong yon, hindi mo ba yon kailangan ng gabay sa Lord? Sa dami ng hinaharap mo sa buhay, hindi ba all the more na kailangan mong idulog yon sa Lord? So you cannot say that excuse na I'm so busy to pray. And then you will ask God, Lord, nasaan ka? Pwede bang sana naisip mo rin, tinanong ka rin ni Lord, anak, nasaan ka rin? Amen? Alam niyo po, hindi kailanman nagplano ang Diyos ng isang schedule para sa iyo na magiging dahilan para mawalan ka ng oras sa Kanya. Kasi lahat naman tayo binigyan ni Lord ng 24 hours. Yung sa'yo, ilan ba? 18?
natin. Alam nyo, may isang parang ang laking realization ko na may isang tao vlogger siya, no, nag-interview siya sa gym, no. What's your job? What do you do for a living? Ganyan, di ba? So tinaya, I'm a CEO of ganito. Ganyan. Isa, what do you do for lahat? No, iba doon, may businessman, may-ari ng malaking kumpanya. Ang logic kasi doon, kung sila nga may-ari ng kumpanya, may oras silang mag-exercise. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka pa may-ari ng kumpanya. Marami ka pang time mag-pray. Pero kahit may-ari ka na ng kumpanya, mag-pray ka pa rin. Amen. May kausap pa buo mo. Can I hear a loud amen? Remember this, we get spiritually fit by sitting at His feet daily. Bars. Sige, picturean niyo yan para ma-remind tayo, di ba? May kausap pa po ako. Mahal ko po kayo, kaya pinapaalala natin sa atin ni Lord ito. Amen. Basic lang po ito, alam na natin to, pero minsan nakakalimutan lang natin. And last, no, how do we do our purpose for godliness? Letter C, and last, serve. Sabihin natin, serve. 1 Peter 4 verse 10, can we all read? Samahan niyo po ako, 1, 2, 3, go. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. So ang spiritual fitness ay hindi lang po pansarili lamang. Nagsasanay tayo upang maging kapaki-pakinabang sa kingdom ni Lord. Para maglingkod sa ating pamilya, mag-volunteer sa church, or tumulong sa pangangailangan. At ang pagsaserve ay ang tunay na nagpapatigas at nagpapatibay ng ating faith. Alam niyo po, sa time natin ngayon, natural na ang ugali ng tao ay maging madamot at mag-focus na lang sa alin? Sa sarili. Alam niyo yung survival mode? Na, bakit ko pa gagawin yan? Ako nga marami na akong pangangailangan, gipit nga rin ako eh. Diba? Pero si Peter, nung sinabi niya to, nasa gitna sila ng matinding persecution. Pero ang encouragement niya sa church, sabi niya doon, sa gitna ng pagsubok, mas lalo silang dapat magsilbi sa isa't isa. Ang physical gym, walang lumalakas sa panonood lang sa iba. Tama ba? Nakakita na kayo na nag-gym nung pinanood mo, lumakas ka na rin? Wala. Di sana kung gano'n na lang, lahat na lang tayo gano'n, di ba ang saya? Di ba? May muscles ka na, muscles. Di ba? Gano'n din sa church. Hindi ka magiging spiritually fit kung ikaw ay laging nakaupo-upo lang, masaya ka na lang na attendee sa church tuwing Sunday, hindi ka magiging spiritually fit. Ang tunay na fitness ay nakukuha kapag ginagamit mo ang lakas mo para magbuhat ng pasanin ng iba sa pamamagitan ng paglingkod. Amen. And sabi nga dito, save people, serve people. God did not call you to be a spectator in the stadium. He called you to be an athlete on the field. Sa mga nag-mission deployment dito, masarap ba sa feeling na nakapunta kayo sa field, nag-share kayo ng gospel? Tama ba? Di ba? Tama. Iba yung fulfillment. Tama ba? Tama ba, Reyna? Di ba? Iba eh. Di ba? Alam niyo, ito yung burden ko na kung gaano tayo katindi, di ba, na i-promote yung mga pambato nating politiko noon, sana ganon din tayo i-promote ang gospel. Mas lalo tayong magsipag. Amen? May kausap pa ba ako? Alright, kaya po sa mga walang ministry dito, I encourage you, be part of a ministry. Amen? Yung pinakita ni Rev last time, how can you be generous with your time? Diba, you can support by, diba, financially. There are many ways you can support by praying. Amen? That's one way to take part. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag mong ipagdamot yung talent mo. Eh, kaso talent ko lang kumain, o pwede na rin. Diba? Kung magaling kang kumanta, diba?
Yung magaling naman kumanta, hindi yung pag nag-worship tayo, tatakip tayo ng tenga. Amen. Wag naman ganon. You know what? This is a reminder for all of us, Church of Zion. We are not consumers of grace. We are what? Contributors in the kingdom. God gave you gifts not to build your own name, but to build His church. Amen. Alright? So balikan lang po natin, how do we become fit for His purpose? Number 1, stay away from worthless things. Ano daw po yan? Guard your heart. Letter B, free your mind of destructive thoughts. Number 2, discipline yourself for godliness. So letter A, read and study your Bible. Letter B, pray consistently. And letter C, last, sir. Pwede bang palakpakan natin ang malakas ang Panginoon? Yung the best na palakpak. Did we learn something today? Meron po ba? No, sana naka-add value tayo this morning. And as I end, no, sabi po dito sa text natin in 1 Timothy 4 verse 10. No, nasa na ang ating mga music team, no? 4 verse 10. Sabi diyan, can we all read? Sabi diyan, for this we labor and strive, because we have set our hope on the living God, who is the Savior of all mankind, especially of believers. Pwede bang sabihin natin, labor and strive? Alam niyo po, itong labor and strive ay ang dalawang description ni Paul about the gospel ministry. Isa pa nga po ulit, sabi natin, labor and strive. Alam niyo po, gusto ko pong bigyan kayo ng quick look. No, balikan natin no sa lansangan ng sinaunang Ephesus. Hindi naman yan exactly ganyan, no, kasi sa Gemini ko lang yan inano, diba? Pero isipin ninyo, yung mga atleta noon, grabe ang disiplina at pagod nila sa training araw at gabi. Wow, parang si John Mark tsaka si Kieran yung nagbo-boxing na. Parang ganyan, grabe, no? Talagang everyday, nagte-training sila, nagwo-workout, nagpupursige, kasi gusto nilang manalo eh. At todo buhos ang lakas nila para sa kultura at mga tradisyon ng lungsod na nakatutok sa Diyos-Diyosan nilang sino to? Si Artemis. Pero sa kabila ng lahat ng kanilang pagod, ng traditions na ito, ay hindi sila kayang kilalanin ng personal, hindi sila kayang kausapin, at hindi sila kayang baguhin ng kanilang mga puso. Bakit? Si Artemis ay isang estatwa lang. Ano naman pake niya kung napapagod ka? Estatwa lang yan. Ano naman pake niya kung nahihirapan ka na? Estatwa lang siya. Pero siya ang Diyos-Diyosan nila nun. But today, Apostle Paul is standing before us looking at our efforts. Para sinasabi ni Apostle, for it is for this we labor and strive, because we have set our hope on the... Sabi ni Paul sa Colossian Church, pagod na pagod kayo, kaka-effort, pero yung Diyos na pinaglilingkuran nyo, patay. Walang emosyon, kasi statwa lang yun eh. Pero sabi ni Paul, Colossian Church, labor and strive for the gospel. Why? Because the God we serve is a living God. Hindi tayo nagpapakapagod para lang sa wala, dahil buhay po ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Kilala ka niya, naririnig ka niya, at mahal na mahal niya tayo. Amen. Pero real talk lang po, ang maging spiritually fit, yung mga sinabi ko kanina, hindi naman siya madali eh. Walang shortcut. Kapag pinili mo magdisiplina sa spiritual life mo, hindi laging madali ang daan. Babangga at babangga ka sa maraming hamon araw-araw.
Babangga ka sa sarili mong inconsistency. Yung desidido ka na sanang mag-pray, pero biglang tinamad ka or mas pinili mo na lang matulog. Babangga ka sa mga distractions at temptation na nasa paligid lang natin palagi. Babangga ka sa matinding pagod sa trabaho, sa mga excuses. So sabi mo, bukas na lang ako magbabasa ng word. At sa mga pagkakamaling paulit-ulit na humihila sa atin pababa. May mga araw talaga na mapapagod ka at masasabi mo na lang, Lord, ang hirap naman yata nito. But let me ask you this. Kung nakakaya nating magpuyat, magpagod at ibuhos ang lahat ng lakas natin para sa mga bagay na umilipas, ano yon? Yung career mo, aminin natin nilipas din yan. Yung ipon mo, mauubos din yan. Yung approval ng tao, mauubos din yan. Amen. So bakit hindi natin ibuhos ang ating puso para sa buhay na Diyos na unang nagmahal at nagbigay ng buhay para sa atin? Kaya kapatid, worth it ang bawat effort mo. Sabi mo nga, worth it. Worth it ang maglaan ng oras para manalangin at pag-aaralan ng Word of God. Worth it na piliin ang tama kahit walang nakakakita. Worth it na maglingkod at tumulong sa kapwa. Alam niyo po, mas matindi ang ingay ngayon. Tama ba? Napakadaling ma-distract sa social media at mga personal nating alalahanin. Pero ang hamon sa atin ngayon, huwag sumuko. Balikan mo yung devotion mo ulit. Luhod ka ulit sa prayer. Balik ka ulit sa paglilingkod. You know what? Toil and strive. Keep on. Again, church, toil and strive. Keep on. At the end of the day, kapag natapos na ang ating takbuhin sa mundong ito, haharap tayo kay Lord lahat eh. At ang gusto nating marinig at makita, yung ngiti niya sa labi natin, sasabihin niya sa atin, well done, my good and faithful servant. Well done, anak. You have been faithful. Kaya po, takbo lang. Pagod kung pagod, laban kung laban, dahil buhay ang ating Diyos at kasama natin siya sa bawat hakbang araw-araw. Pwede bang lahat tayo tatayo ngayon? And sa oras po na ito, napaka-basic lang ng gustong gawin ni Lord sa atin. Yung mga bagay na ginagawa mo noon nang may saya, nang may galak, nang may joy ka, yung pagpipray mo, yung pagsaserve mo, yung pagde-devotion mo, yung pagbabasa mo ng Word of God sa oras na ito, gusto ko bumalik ka sa Lord at sabi mo, Lord, I will build my life again with you. Lord, patawarin mo ako sa mga oras na wala akong time para sa'yo. Lord, patawarin mo ako sa mga time na ang dami kong excuses. But today, God, I will choose to labor and strive and keep on doing what you want me to do. Because I am serving the living God. Right now, I want you to raise your hand and sing this song with full of faith.